Paano nga ba makikita kung fake news ang pinaniniwalaan mga tol, no? Panoorin natin itong video na ito. Samahan ninyo ko. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright mga kapatid, welcome ulit sa isang bagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. So ang sabi rito mga kapatid sa ating panonoorin mula rito sa One News PH, sabi nito ni Llamas ay nagbago daw, no, ang posisyon ng INC kaugnay mga kapatid dito sa rally. Kasi ang pagkakaalam niya daw, ang posisyon daw ng INC is mananawagan ng INC ng BBM resign. Pero sa pahayag ng INC sa mismong rally, iba ang inaasahan nila mga tol. So ang sabi, nagbago daw. Nagbago daw ng posisyon mga tol. Pero tignan nyo mamaya panoorin natin kung gaano kagaling etong nag-i-interview at kung gaano na ninyong mahahalatang nagpapapaniwala kasi sila sa mga fake news eh. So bago natin to simulan, huwag niyong kalimutan mag-subscribe, click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Again mga kapatid, huwag kayong magiging bias. Diba? Iisa lang naman tayo ng pinaglalaban eh. Ang gusto natin mapapanagot yung mga nagkasala, yung mga nagnakaw sa pera ng bayan. Wala dapat kayong pinoprotektahan na kahit na sino man mga tol. Diba? At hindi rin natin layunin mga tol na sirain itong gobyerno natin. Ang gusto natin gawin nila ng tama ang trabaho nila. Alright, so bago natin to simulan mga kapatid, no, ulitin ko lang, huwag kayong magiging bias. No? Ibig sabihin mga tol, manindigan kayo, iisa lang tayo ng pinaglalaban, huwag kayong magtanggol ng kahit na sino mang politiko dyan, okay? So halika na, panoorin na natin to. What are your thoughts on the turnout? The crowd estimates hover around more than 500,000 people. Well, yun ang target nila, 500,000. At mukhang naabot naman nila yan, basically. Ito obsessed masyado sa Duterte to eh. Pero before yung rally, parang ang lumalabas ay ito ay bahagi ng isang destabilization. Okay, before daw ang rally, ang lumalabas daw, ito ay bahagi ng destabilization. Saan nyo naman nakuha yun? Nag-release ba ng official statement ang INC na ang gagawing rally ay bahagi ng destabilization? Dapat yun ang tanong eh. Nag-release ba ng official statement ang INC na itong gagawing 3-day rally na to is bahagi ng destabilization? Diba? Laban sa gobyerno, laban sa presidente. Ulitin ko nag-release ba ng official statement ang INC na itong gagawing rally is laban sa gobyerno? Pero kahapon, mukhang umatras o nagbago ng posisyon. Yan kahapon daw umatras, nagbago ng posisyon. INC. Ang sabi nga nila, tutol sila sa kahit anong attempt para pabagsakin ng gobyerno through destabilization, resignation, junta, etc. So, very compelling at saka defining yung statement nila kahapon. Kasi pag sinabing nagbago, ibig sabihin meron ng official statement na in-release before the rally, tapos biglang nagbago ang posisyon during the rally. Yun talaga may pagbabago. Diba? Pero ito ang tanong meron nga bang inirelease na official statement ang INC o ang pamahalaan ng INC na nagsasabing itong gagawing rally is para pabagsakin ang gobyerno? Diba? No, katulad siya halos ng statement ng Catholic Bishops Conference of the Philippines, yung evangelical groups, etc. At yung kasabay niyan, yung paglabas ng Armed Forces Chief of Staff General Browner at pinakita nila na sila ay titindig sa konstitusyon. Kaya medyo yung mga gustong sumakay dito sa anti-corruption outrage ng mamamayan at dalhin ito sa isang military junta o isang revolutionary government ay mukhang hindi na sasamahan. Oo, yung mga personal interest nila hindi magtatagumpay 'yon.
'Di ba? Total ang panlalait naman nila sa INC 2%, maliit na bahagi lang 'yan. O edi sila na lang ang gumawa nun, mas malaki naman pala sila 'di ba? Pero again mga kapatid, walang inirelease na official statement ang INC before the rally na ang gagawing rallying to is para manawagan sa presidente na mag-resign. Walang ganon. Hindi rin naglabas ng official statement ang INC para manawagan sa mga sundalo na magsagawa ng military junta. Walang ganon. Kaya paano nyo sasabihing nagbago ang posisyon? O ito, abangan ninyo mga kapatid yung tanong ng isang matalinong anchor. Iglesia ni Cristo. Paano nyo nasabi na umatras? Ayan na. Balikan natin. Paano nyo nasabing umatras? Hindi na sasamahan ng Iglesia ni Cristo. Paano nyo nasabi na umatras itong INC? Ano yung indicators na they were... Well, itong sabi ko nga, itong statement nila. Ano? Before the rally. Before the rally. Ayan na, nangamote na. Nangamote, nag-iisip siya kung saan siya kukuha ng info. Nagpapapaniwala kasi sa kayo sa mga fake news eh. 'Di ba? That they were heading towards Anong pagkatras? Nagbago sila ng posisyon. Balikan natin ulit. Itong statement nila, no? Before the rally. That they were heading towards nagbago sila ng posisyon. Ang pag-atras nila ay yung kahapon. Lalo na, pinaalis nila yung mga DDS, yung mga Duterte, dahil iba yung posisyon ng Duterte. At saan nga umatras? 'Di ba ang sinasabi niya kasi kanina nung umpisa is nagbago daw ang posisyon, umatras. Saan umatras? 'Di ba? Saan umatras? Kasi pag sinabing umatras, meron na kaming meron na ang INC unang pahayag tapos binawi. 'Di ba? Saan umatras? Kaya ngayon tanong nito ni Gretchen Ho paano mo nasabi na umatras o nagbago ng posisyon ng INC o before the rally? Ano ang basehan? 'Di ba? Napakalinaw Ano basehan? Napakasimpleng tanong, 'di ba? Nangamote rin siya, hindi niya alam kung ano isasagot niya Bago sila ng posisyon. ang pag-atras nila ay yung kahapon. Lalo na, pinaalis nila yung mga DDS, yung mga Duterte, dahil iba yung posisyon ng Duterte. At pumunta na lang sa Liwasong Bonifacio. Kasi hindi naman mga Duterte, hindi naman DDS to. Hindi naman, ang panawagan kasi ng INC ay hindi para sa mga DDS. Para sa mga Pilipino. Diba? Yung mga Duterte. So these are indications na meron silang pagkakaiba o meron silang rift na dati ay parang magkasama sila. Kita mo, na dati ay parang magkasama sila. Yun naman pala opinion mo lang na parang magkasama bakit mo ngayon ipapasok sa INC na umatras ang INC sa tingin mo lang naman pala parang magkasama. Ibig sabihin, mali ka ng pagkakaalam mo. 'Di ba? Ibig sabihin, mali ka ng pagkakaunawa o mali ka ng pagkakaalam, hindi kasalanan ng INC 'yun. Walang pag-atras, walang pagbabago ng posisyon ng INC. 'Di ba? Gagawa-gawa kayo ng issue tapos sasabihin niyo sa INC umatras. Buti na lang may mga matalinong anchor na katulad ni Gretchen, Ang galing ng tanong niya, nahuli agad Nahuli agad yung tanong Paano mo nasabi na umatras ang INC? Sige nga, paano ipapaliwanag na umatras ang INC? Bakit? Meron na bang official statement na nirelease before the rally? Ang lumalabas kasi dati ay maraming grupo ang sasama dito sa rally ng Iglesia ni Cristo. Hindi kasali sa Iglesia ni Cristo 'yon. Wala kaming pakialam doon kung sinong gustong sumama. Basta ang panawagan is hindi against the government kundi doon sa transparency. Kasama ang JIL, kasama evangelicals, kasama ang mga Duterte doon sa kanilang Maisug at saka UPI. Ngayon, parang hindi na mangyayari yan. Kaya yung dating trigger na hinihintay nila, itong mobilisasyon na ito na magti-trigger di nabigo sila ng isang withdrawal of support. Parang wala na yan. Wala talaga. Hindi na yan mangyayari. Kasi nga, ang pinapairal ng INC ay demokrasya. At hindi sang-ayon ng INC, mga kapatid, sa revolusyon. 'Di ba? Sa paggamit ng puwersa ng mga sundalo para pabagsakin ng gobyerno, paggamit sa puwersa ng taong bayan para ibagsak ang gobyerno, hindi. Kaya mali na sabihin nagbago o umatras ang INC. Mali kasi kayo ng pagkakaintindi at pagkaunawa. Pinangungunahan nyo kasi ang INC
Pero alam ko mga kapatid na maraming magko-comment dito na hindi pa rin talaga nauunawaan. Kasi nga merong pag-aaral di ba? Ayon sa pag-aaral, hindi alam ng mga mabababa ang IQ na mababa ang IQ nila. Hindi alam ng mga engot na engot sila, kaya hindi na rin tayo maikipagtalo doon sa mga hindi makakaunawa at magko-comment ng hindi maganda. Pinaliliwanag lang natin, hindi umatras ang INC o hindi nagbago ng posisyon ng INC dahil wala namang in-release na official statement ang pamunuan ng INC before the rally. Sila lang ang nag-release noon, yung ibang mga tao, 'di ba? Tapos inaasahan nila ganun din ang paninindigan ng INC. Nabigo sila. Biruin mo, may mga nagpuntang DDS. May mga nagpuntang DDS doon sa rally. May dala-dala silang placards na BBM resign. Hindi sila tinanggap, hindi sila pinapasok. So anong ibig sabihin nun? Nagbago INC? Hindi. Kasi wala naman sinabi INC, magsasagawa kami ng rally, pabababain natin si BBM. Walang ni-release na ganun. Kaya nga ang tanong ni Gretchen paano mo nasabi na nagbago ng statement ang INC? Di ba? Hindi nagkabuhol-buhol din yung palusot niya. Anyway mga kapatid, bilang mga Pilipino, ano masasabi nyo rito? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.